Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Na ano ang tatlong sign na talagang sumusuko na ang isang lalaki sa inyong relasyon? Pakinggan nyo to mga kababaihan. Baka ito ay nararanasan nyo na sa inyong mga karelasyon. Ang una mga kasabi is tanggap ka na niya na wala ka na sa buhay niya. Alam niyo ba ang mga kalalakihan kapag sumusuko na ito sa inyong relasyon? Alam niyo ba kung ano ang sasabihin mo sa kanya? Ay tinatanggap niya na. At higit sa lahat, ito yung panahon na talagang kung ano ang sasabihin mo ay tatanggapin na lang niya. Tanggap ka na na wala ka na sa buhay niya sa araw-araw, kaya niya nang mabuhay na wala ka sa tabi niya, na kaya niya nang mag-isa na wala ka na, hindi ka na niya kasama, tanggap na tanggap niya na mga kasawi. Kahit paano ang gawin mo para sa kanya na pag-aayos ay hindi na ito mangyayari pa. Kasi nga, alam niya na sa sarili niya na talagang kaya niya na mag-isa na wala ka na sa buhay niya mga kasawi. Kasi ganun yung mga kalalakihan kahit paanong gawin yung effort para sa kanila para mabuo, para hindi siya sumuko. Pero kapag once na bumitaw na ang isang lalaki kahit paanong gawin mo para sa kanila, hindi na ito magbabago pa mga kasawi ang kanilang mga desisyon, ang kanilang pagmamahal para sa inyo, para sa kanya ay okay na sa kanya na mag-isa na hindi ka nakasama sa buhay niya, mga kasawi. Ayan lang po yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasawi is kung ano ang sasabihin mo sa kanya ay baliwala na lang talaga sa kanya. Napakasakit bilang isang babae kapag ka na-experience mo, kapag ka anong sasabihin mo sa isang lalaki, kahit na anong pagbabawal mo sa kanya ay gagawin niyang lahat yan. Talagang iinisin at uubusin niya yung pasensya mo. Talagang gagawin niyan lahat para matrigger ka. Gagawin niyan lahat para maubos ang pasyensya mo. Gagawin niyan lahat para bumitaw ka na. Gagawin niyan lahat para lang mawala ka sa landas niya. Kasi ang isang lalaki kapag mahal ka pa niya, pagbabawalan mo lang ito, lahat susundin niya. Lahat gagawin niya para hindi ka masaktan. Lahat gagawin niya para lang makip ang inyong pagmamahalan at lahat gagawin niya para lang hindi masira ang inyong relasyon. Pero kapag kang isang lalaki sumusuko na sa inyong relasyon, wala na itong saysay, lahat ng kabawalan mo sa kanya, lahat ng pagpaparamdam mo sa kanya, lahat ng bawal, lahat ng pagpipigil mo sa kanya ay wala nang saysayan. Kasi lahat ng yan ay baliwala na para sa kanila. Hindi niya na yan pakikinggan, wala na yung kwenta para sa kanya. Kasi para sa kanya ay okay lang na wala ka na sa buhay niya mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangalawa na rason. Pangatlo mga kasawi, hahayaan ka na lang na bitawan mo ang salitang maghiwalay na tayo. Kapag ka eto yung senaryo mga kasawi, kapag binitawan mo yan, handang-handa yan tanggapin ng mga kalalakihan dahil yun naman talaga ang gusto nilang marinig para sa inyo. Yun yung gusto nilang salita na talagang hindi na nila pipigilan pa na bitawan mo kasi para sa kanila ay gustong-gusto na nilang kumawalas pa sa inyong relasyon. Kaya hinihintay ka na lang na ikaw na mismo ang bumitaw sa kanya para hindi siya masisi na talagang guilty siya sa inyong dalawa. Kumbaga, kapag once sa binitawan mo to, ang salitang to, so okay lang para sa kanya, tanggap na tanggap niya na yan dahil pinaghandaan niya na ito dahil meron na siyang kinababaliwang iba mga kasabi kapag kaganito. So, tanggap niya na yun. Kasi nga, di ba, ang lalaki naman, kapag ka madali nilang tanggapin ang hiwalay, kapag ka sila ay nasasakal na sa inyong relasyon, hindi na sila nagiging masaya pa, at hindi na rin sila nagiging komportable sa inyo, at higit sa lahat, yung may kapalit ka na sa kanila. Kasi kapag ka ang isang lalaki, wala pa rin namang kapalit yan. Kahit paanong toxic ng relasyon ninyo, kahit paanong bigat ng relasyon ninyo, away bate, palit-ulit ang rotation ninyo, pero kapag ka wala pa yan,
na babaeng ipapalit sa'yo, okay lang yan para sa nararamdaman nila yung pagod na pagod sila sa inyong relasyon, pero hindi yan makikipaghiwalay. Kapag gawan sa pakikipaghiwalay ka sa kanila, sasagutin nila, ganun-ganun na lang ba yun? Okay lang ba yun sa'yo kahit gaano pa katagal ang relasyon natin? Okay lang ba sa'yo na ganun kabilis na bitawan mo ako? Okay lang ba yun sa'yo na kaya mo ako na wala ka pa? Ang dami nilang sasabihin senaryo sa'yo kapag kamahal ka pa ng isang lalaki ha. Pero kapag hindi ka na mahal, isang salita mo lang sa isang lalaki, sasabihin na lang sa'yo na salamat sa lahat dahil minahal kita. Salamat din sa lahat dahil marami akong natutunan sa'yo. Sabay talikod na yan sa'yo at tuwang-tuwa ito dahil binatawan mo na siya, mga kasawi. So yun lang po mga kasawi yung ating tatlong rason. At syempre hindi mawawala yung ang advice sa topic nito. Lagi yung tatandaan sa mga kababaihan kapag kang isang lalaki ay maraming pinaramdam sa inyo na red flag, ang tatandaan nyo ay okay lang yan. So, mas maganda na talagang binigay niyo na sa inyo yung mga sign na talagang siya ay sumusuko na. Kapag sumusuko yung isang lalaki, kausapin mo ng diretso. Mas okay lang yan. Kasi una lang yung pinakamasakit sa part ng paghihiwalay. Dahil mahal mo pa ang isang tao, takot ka na mawala sa'yo. Lalo-lalo na takot ka na baka makita mo na siya na iba na yung kapiling niya. Napakasakit yun sa atin bilang babae kapag nakikita natin yung taong mahal natin sa piling ng iba, 'di ba? Pero iisipin mo, magiging sa huli sa'yo ang benepisyo nito dahil kapag once na talagang nagising ka sa katotohanan, hindi ka na masasaktan dahil may bibigay pa si God na talagang para sa'yo na karapat-dapat sa pagmamahal mo. Lagi mong tatandaan yan. So yun lang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share po kami. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasabi. Mahal kayo ng inyong advisor.